nga ba talaga ang stem cell na ngayon ay umabot na ng Pilipinas sa wakas pero napakarami ng taon na namamayagpag sa Europa, kahit sa Amerika at iba pang bahagi ng Asia na tinitingala na nakakatulong talaga sa kalusugan para maaaring magamot o ang isang sakit o kaya ay nagpapabata ng itsura at ng buong katawan inside and out o kaya ay makapigil ng pagkakasakit ng katawan ng tao. Ayan, regenerative medicine ang tawag dyan. And the resident doctor, regenerative physician of Villa Medica in the Philippines is none other than Dr. Jose Paulo or Jolo Santos. Hi, Doc Jolo. Hi. Good day, Ms. Corina. Yes. Ano ba itong stem cell na sinasabi na, uy, gusto ko rin yan, gusto kong mabuhay ng matagal, gusto kong gumaling, ayokong magkasakit? Ang buong katawan kasi natin, binubuo ng maraming tinatawag nating cells. Kumbaga sa bahay, para itong mga hollow blocks. Ngayon, itong mga uri ng hollow blocks ito, iba-iba yung kanilang mga functions o silbi. At isa sa mga hollow blocks ay ang ating stem cell. Ngayon, itong stem cell na ito, ang kanyang gawain ay palitan ang mga nasisira o mga nadadamage na mga cells din sa ating katawan. Kumbaga, parang sa kotse, ito ay, ang pinakatrabaho niya ay parang spare tire. Kapag pumutok ang gulong, siya ang papalit. Nagugulat kasi ako, Doc Jolo, pati ang mga atleta na sinasabi natin, dapat sila ang pinakamalusog sa lahat ng uri ng tao dahil sila yung talagang fit. Nasisira din pala yung cells sa katawan dahil sobra ang gamit naman ng kanilang katawan. Agree. Tulad din ng katawan natin, no? Yung bahay, ang bahay, kapag lagi itong nagagamit, mas mabilis din silang naluluma. No? At ang bahay din naman, kapag hindi mo rin naman ginagamit, kahit anong gawin natin, maluluma at maluluma pa rin ito. Ayun, kaya kailangan talaga maintenance. Yes. Pero sa bata, pwede din, ha? Yung Opo. ipinapanganak na talagang may diferensya, right? Opo. Okay, so hindi porket bata, hindi mo na kailangan ng regeneration ng stem cells mo. Okay, pinakakilala na alternatibong paraan ng paggamot o kaya pagpalakas ng katawan ulit. Tama. Para bumalik sa dati. Yes. Tama ba yun? Opo. Okay. Ngayon, ipaliwanag na natin yung stem cell therapy. Ito po sa Tagalog yung inunan ng bata. Na ito po yung inilalabas din po ng nanay pagkatapos niya pong iluwal yung kanyang anak. Ang pinakahabol po kasi natin dito sa placenta stem cells ay ang tinatawag nating growth factors. Yung growth factors po kasi na yun, kapag po ang isang cell ay na-expose sa growth factors, lalo silang na-excite, lalo silang dumadami. Yun po yung aming madalas na ginagamit, no? Yung ating placenta stem cells, tinatawag po natin, para po, mas ginagamit po namin for anti-aging, kapag po meron pong damage or sugat na hindi gumagaling. Halimbawa, wala naman akong diferensya. Like when I did my first stem cell in Germany, in Edenkoben, in 2017, 2 years old pa lang po ako noon. Okay, pumunta ang aming programa doon and nagpa-stem cell ako. Kahit wala naman ako talagang sakit, pwede rin yun. Opo, pwede rin naman. Natural po sa katawan ng tao na mabawasan ang kanilang stem cells. Nababawasan din po yung mga cells na pwede pong mag-repair, magpagaling sa atin kapag tayo ay nagkaroon ng karamdaman. Ngayon, kaya mapapansin niyo po, pag po kayo nagpa-stem cell therapy, mas mabilis, kung sakaling magkasakit kayo, mas mabilis kayong gumaling. Kung kayo po ay may nakakaramdam na ng panghihina, dulot ng sa edad na po, sabihin na natin, mas lalo kayong lumalakas. Pagka ako ay may malubhang sakit na, pwede pa rin. Opo. Pwede pa. But what would your protocol be if they are, say, under chemotherapy or under some kind of other traditional protocol? Pagdating po sa chemotherapy, malamang po, marami pong cells na nasira na. Dahil din po, no, inaatake kasi ng chemotherapy both the normal and the abnormal cells. In your experience, when you do this, if it's targeted, hindi naman apektado talaga yung cancer sa halimbawa, tumor sa utak. Ganun. Yes, opo. And also, hindi lumulubha. Hindi po. Oo. Hindi po. So, sa amin po, yung pasyente po, mas lalo siyang mas masigla. Okay? Nababawasan yung mga kirot niya sa katawan. And from what I know, because I've done research also, you have had success in the treatment of cancer
when all hope is lost, they just want to do alternatives. Yes, map And po yun. you've had reversals. Opo. Merong mga kaso ng reversal. Hindi lahat. Depende yan sa tanggap ng katawan. Opo. Ayun, okay. We talked about cancer, aging. What about autism? Sa panggagamot ng autism sa pamamagitan ng stem cell therapy, ginagawa po natin ito hindi po dahil damage yung kanilang cells sa brain. Ginagawa po natin ito kasi gusto po nating lagyan ng growth factors yung kanilang brain. Ngayon, sa ganung paraan, yung kanilang brain cells na i-expose sa growth factors, so mas lalo silang na-excite at lalo silang dumadami. Therefore, lalo tayo nagkakaroon ng growth. Kapag po meron tayong growth sa brain tissue, doon natin makikita yung development doon sa bata. Yun po yung ating theory pagdating po sa panggamit ng stem cell therapy sa taong may autism. Pero from statistics and from history, meron talagang magandang epekto sa autism, lalo na pagkabata pa nagsimula, ang stem cell therapy. Yes, opo. When it comes to success rates. The success rates are measured in 3. Yung aming pong cognition or the learning, the speech, and the behavioral patterns. Ngayon po, base po sa aming pong datos, we have a 90% success rate provided that the stem cells are given or ibigay po mula 7 taon pababa po. Pero ibig bang sabihin kapag 12 years old, hindi na ako susubok? Pwede pa rin po. In fact, marami rin po kaming mga pasyente na nabigyan ng stem cell therapy, mga autism, na maganda ang naging improvement. Meron po kami dito, 12 anyos, hindi nakakapagsalita. Mula umpisa. Okay? Mula ni pinanganak hanggang ngawa lang ang kaya po ng bata. Pero after stem cell therapy, in just a matter of 3 months, nagulat po yung mga magulang. Biglang nakakapagsalita na, nakakapag-express siya kung anong gusto niya, natuturo niya na kung anong bagay yung gusto niya. So ano pang mga sakit? Actually, kahit na anong klaseng sakit, pwedeng matarget and depende yan sa tanggap ng katawan. Meron po tayong mga tinatawag na mga degenerative diseases. Okay? Tulad po ng osteoarthritis, no? Ito po yung dahil dulot nga po ng wear and tear ng katawan. Basta po may kaugnayan sa damage sa katawan, pwede po nating i-apply ang stem cell therapy.